Tungkol po ito sa mama ko na tinapos ang kanyang sariling buhay 5 taon na ang nakalipas. Tawagin na lang natin siyang April. Si April ay may 2 pang kapatid na parehas babae. Ang mama naman ni April ay palagi lang nasa bahay dahil cellphone ang kanyang pinagkakaabalahan. Ang trabaho kasi ng nanay ni April ay pagpapautang ng pera kaya cellphone ang ginagamit niya pang kontak sa mga customer at sa kanyang amo. Ilang taon pa ang nakalipas ay dumami ng dumami ang problema ng nanay ni April dahil sa pagpapautang ng pera at sa mga taong hindi marunong magbayad ng utang. Habang ang tatay naman ni April ay nagtatrabaho sa Apex, tungkol naman ito sa mga kuryente. Spoiled na spoiled ang tatay ni April sa kanyang mama. Lahat daw ng gustuhin nito ay binibigay ng kanyang ina. Pati ang naging bisyo ng tatay niya ay sinusuportahan din ng kanyang ina. Taong 2018 ay nagsimulang madepress ang nanay ni April. Ito na rin ang unang pagkakataon na tinangka niyang tapusin ang kanyang buhay. August 16, 2018, pumasok sila April at ang kanyang mga kapatid sa eskwelahan. Pero pag alis pala nila ng bahay ng kanyang mga kapatid ay sabay namang uminom ng maraming klase ng gamot ang kanyang mama. Pagdating nila April sa bahay nila ay naabutan nila ang kanyang ina na halos wala ng malay. Dadalhin sana nila ito sa ospital pero ayaw pumayag ng mama nila. Pagdating naman ng kanilang ama ay sinabi nila April ang lahat ng nangyari pero parang wala daw itong pakialam. August 18, 2018, pumasok ulit sila sa paaralan silang lahat na magkakapatid. Naisipan ni April na umuwi sa bahay nila para doon naman ang halian pero naabutan niya ang kanyang mama na may sugat na sa pulso. Hindi niya alam ang kanyang gagawin kaya nagsisigaw siya at humingi ng tulong sa kanyang tita. At nagbilin pa ang kanyang mama na wag isusumbong sa kanyang papa ang lahat ng nangyari. August 19, 2018, ito ang araw na nagluto ang mama ni April ng paborito niyang ulam. At bago pa sila kumain ay inutusan pa siya ng kanyang mama na mag-abot ng pera sa kanyang papa dahil naglalaro ito ng baraha. Pagkatapos naman nilang kumain ay nagpaalam na siya sa kanyang mama na pupunta na siya ng kwarto para makatulog. Napansin naman ni April na pasunod sa kanya ang kanyang mama at tinabihan siya sa isang upuan. Nagulat siya dahil bigla siyang niyakap ng kanyang ina at ang sabi sa kanya, "Ling, mahal ko kayong magkakapatid. Kahit kailan ay hindi ko kayo iiwanan." August 20, 2018, araw po ito ng Lunes nang ginising sila April para makapasok na ulit sa paaralan. At kagaya dati sa tuwing lunch break ay umuwi ng bahay si April para sa bahay na nila mananghalian. Pagdating ni April sa kanilang bahay ay nagtaka siya kung bakit nakalakang pinto. Kaya sumigaw na lang siya ng mama, nakauwi na po ako. Pero kahit anong sigaw ni April ay hindi niya naririnig na sumasagot ang kanyang mama kaya humanap siya ng paraan para makapasok sa loob ng bahay. Dumaan si April sa bintana ng kanyang kwarto pero pagdating niya ron ay wala ang kanyang mama. Kaya naisipan niyang pumunta ng sala baka nandun ang mama niya. Pagdating niya sa sala ay bumungad ang kanyang ina, nakatali ang leeg at nakasabit sa kisame. Kaya napatigil na lang si April at tinitigan niya muna ang kanyang mama bago niya tuluyang binuksan ang pintuan ng bahay nila. Marami namang pumasok sa kanilang bahay para matulungan ang kanyang ina na maihiga muna sa sofa. At habang nakahiga ang nanay ni April at wala na itong buhay, nagsalita na lang si April sa tabi niya. "Bakit ang sabi mo mahal na mahal mo kami? Sabi mo pa nga hindi mo kami iiwan." Sigaw ng sigaw si April habang papunta siya ng eskwelahan para sunduin ang dalawa niya pang kapatid. Itinago muna ng kanilang kapitbahay ang ate niya na 17 years old na. Dahil nung mga oras na yon ay pauwi na rin ang papa nila at ang ate niya ang tinuturong dahilan kung bakit nagawa yun ng mama niya. Maaga kasing nagka-boyfriend ang ate ni April at yun daw ang tinuturong dahilan kung bakit sumama ang loob ng mama niya. Makalipas lang ang ilang buwan ay nagkaroon na agad ng ibang babae ang papa nila at hindi na sila iniintindi. Ito ang first love ng kanilang ama na nasa abroad at nagkabalikan silang dalawa. Lumipas lang ang 1 taon ay nagkaroon pa ng iba't ibang babae ang papa nila. Isa dito ay kaibigan mismo ng nanay nila. 2 taon pa ang nakalipas ay nagkaroon na ng bagong kapatid si April. Pero hindi alam ng kanyang stepmother na karelasyon pa rin ng papa niya ang kanyang first love na nasa abroad. Habang ang ate niya naman na panganay ay nag-asawa na kaya 2 na lang sila ng kapatid niya na naiiwanan sa bahay nila. Sobrang miss na miss ko na po ang mama ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit nagawa niya yon. Parang nawawala na po ako ng pag-asa. Hindi ko na rin po maramdaman ang pagmamahal ng isang ama. Palagi ko na lang pong iniisip ang pagmamahal ng Diyos sa akin at tiwala ko sa Kanya. At gusto ko lang po talagang i-share ang story ko para sa ibang tao na hindi marunong magmahal sa kanilang mga magulang. Hindi madaling mawala ng pamilya o ng isang ina kaya mahalin niyo po ng husto ang mga magulang niyo habang nandyan pa sila. Hanggang dito na lang Ate Charis. At para sa mga gusto sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang, like and share para alam mo kung ano alam namin bukas. Bye-bye!